sa mga awitin po aming napakinggan. Naging dahilan po upang ma-prepare po yung puso namin para sa maging handa po makinig ng inyong salita. Dalangin po namin sa amin pong mapag-aralan, kayo po ang manguna sa amin, ang banal na Espiritu po ang siyang magturo po sa amin. Salamat po sa inyong po salita at sa mga kapatid po namin na naririto. Ito po aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. We are full today. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Amen? And kamusta po ang lahat? Marahil ang mga magulang sa atin, malapit na ang pasukan. So sa mga students, kailan ang inyong pasukan? June 8. So maghanda-handa na kayo at yung pagtulog nyo na alas 3 ang tulog sa madaling araw, medyo i-adjust nyo na ulit ng alas 10 kasi may pasok na ha. Malapit nang magpasukan. Sa mga nanay naman at mga tatay, katulad ni Pastor, na nang mamroblema sa pang-tuition, manalangin tayo sa Panginoon. Amen? Nanay, tatay ha? At Pastor, wala na akong tuition kasi sa public naman. Siyempre, may gastos pa din yan. Sa pang-araw-araw na pagpasok, tsaka siyempre mga school supplies. Bagong sapatos. Yung mga anak pa naman, minsan gusto nila bago lahat. Bagong uniform. Di ba, Bichika? Bagong sapatos. Hindi naman. Okay lang sa'yo kahit luma. Oo, pwede. Sabihin ko sa mama mo mamaya. Huwag nyo nang bilan si Michika ng bagong bag. Lahat po yan ay hingi natin sa Panginoon. Alam niyo po, kayo mga young people, tumingin kayo sa akin. Ngayon, hindi nyo pa na-appreciate masyado yung parents nyo. Pero pag kayo na ang naging nanay at tatay, tsaka nyo sila ma-appreciate na ganito pala ang pinagdaanan ni mama at papa. So today, we will talk about the qualities of a godly mother. Because it's our Mother's Day celebration here at Pilgrim, ito yung pag-uusapan po natin. Ano po ba yung mga qualities ng tinatawag nating maka-Diyos na nanay? Now, may I ask you these questions? Ano ba yung mga ingredients para ang isang nanay ay maging godly? Marahil sa mga young people, sasabihin nyo, Pastor, hindi pa ako nanay, kaya hindi pa sa akin yan ang mensahe na yan. Hindi po, kasi someday, ikaw ay magiging nanay. Okay? Kung babae ka, hindi ka pwede maging tatay, ha? Ikaw ay magiging nanay. So, kapag hindi ka naging prepare, magiging disaster. Sa atin naman mga nanay, tayo ay nagpapalaki ng anak at pinalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Kung dapat tayo ay maging maka-Diyos na nanay. Tanong, paano po ba tayo magiging maka-Diyos na nanay? Bago natin sagutin yung mga tanong na yan, acknowledge ulit natin yung welcome back, no? Nasabi sa akin na yung bisita ni Denise, tsaka ni, mga dati na kayong dito, mga tinuturuan. Tapos, welcome din natin yung lola ni Brother Deo. Bawat isa din sa atin. Okay? Praise the Lord. Palagi namin pinapanalangin na yung mga dating nagsisimba ay, lalo na yung mga young people, makapanumbalik kayo sa Panginoon. At ang goal this year is to have a good attendance. Hanggat maaari, every Sunday, nag-attendance tayo ng 100. Yan ay pagpapala ni Lord. Kasi yung quality at saka quantity, hindi po yan ang issue. So, parehas yan, importante. So, puruhin po ang Panginoon. So, mga young people, keep on inviting your friends. Ganon din sa mga nanay-tatay. Invite natin po sila sa simbahan. Now, marahil, meron tayong iba't ibang mga opinion. Paano ba ang isang nanay ay maging maka-Diyos? Marahil sasabihin natin, dapat lagi tayo nandyan sa anak natin, makinig at umunawa. Or, tanggapin natin kahit ano yung anak natin. Ano yung mga choices or lifestyle nila sa buhay. Or para ikaw maging godly mother, dapat palagi mong naririnig na po-provide yung mga gusto nila sa buhay o yung mga pangangailangan nila. Security, pag-aaral, pag-aing sa araw-araw, or work-life balance. Tinuturuan mo sila paano mag-balance ng career, paano mag-balance ng life. Or you always encourage them. Tinuturuan mo din silang maging independent, na sundin nila yung kanilang mga pangarap, follow your dreams. And then also, yung iba naman, sa panahon ngayon, modern parenting mindset, open-minded, hindi ka masyadong strict.
dapat magbigay ka ng freedom sa anak mo. Maraming varying opinions when it comes, paano ba maging mabuting nanay o maging godly mother. Pero kailangan natin tignan yung salita ng Diyos, ano ang itinuturo sa atin, kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos na nanay. Now, in verse number 2, we can see here, handa na ba tayo mag-aral mga kapatid? Okay, verse number 2 sabi dito, that the aged men, sinabihan mo na yung mga tatay, mga matatandang lalaki, mga nakakatanda, be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Pero pagdating ng verse number 3, tignan natin, and the aged woman likewise. So, ganun din naman yung mga babae na nakakatanda, mga nanay, that they be in behavior as becometh holiness. Sila ay, kung ano yung sinabi sa mga tatay, na sila ay maging sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience, ganon din ang gagawin ng mga nanay, at naging specific yung sila ay maging banal o sila ay maging mga Diyos, mga mabubuting ina. Now, what is the reason? Sinabi ng Biblia, yung mga nanay, yung mga nakakatandang babae, kailangan nilang maging godly so that they can pass it to the younger woman. Godly wisdom. Matuturuan nila yung mga kababaihan, mga dalaga, mga nakakabatang babae, kung paano din maging makadiyos. Kasi mahirap magturo, wala kang kredibilidad, ituro ang isang bagay, kahit mismong tayo, hindi din natin ginagawa. Kaya mga nanay, marami tayong mga nanay dito, at marami din mga young people, girls. Ang papel nyo, turuan sila, maging example ang inyong buhay kung paano maging nanay. Kahit hindi nila kayo tinatanong, pero tinitingnan nila ang inyong buhay. Kung paano nyo i-handle ang inyong mga anak na makukulit, kung paano kayo magdisiplina, o anong pa mga bagay. The mothers of today are the mothers of modern of yesterday. What you are, your daughters will be. Kung ikaw ay nanay at meron kang anak na babae, much more likely, magiging ganun din yung anak mo kung paano ka bilang nanay, magiging ganun din siya. In verse number 4, talon muna mo tayo, that they may teach the young woman. That means, the fact that these virtues, mga binanggit, need to be taught shows that they do not come naturally. Hindi yung mga kabataan, hindi yan magiging naturally good mother. No, kailangan nilang maturuan. At yan ang problema ng ating bansa sa ngayon. Bakit ang Pilipinas mahirap? Maraming factors. Siyempre, number 1, corruption. Nagkakagulo na nga ang ating mahal na bansa dahil sa issue na kinakaharap natin ngayon. Pero, ikalawa, education. Sila ay magkaroon, yung kanilang kokote ay magkaroon ng laman. Question. Bakit ang Korea, South Korea, sobrang yumaman sila? Alam nyo ba, before, after 100 years ago, ang Pilipinas mas mayaman pa kaysa sa mga bansang mayayaman na to katulad ng South Korea. Ang gagawin ng mga Koreano, pupunta sila dito sa bansa natin, tapos magpe-pray sila, sasabihin nila, Lord, gawin niyo po ang South Korea, ang aming bansa, maging katulad ng Pilipinas. Kasi progresibo, mayaman, maginhawa. Pero after 100 years, ano nangyari? Tayo mga Pilipino, katulad ng sinabi ni Brother J, pag merong registration, pabilisan yon. Hikahos na hikahos. Paunahan, magkaroon ng registration, makapagtrabaho sa Korea. Bakit sila yumaman ng ganun? You know what they did? One word, education. Anong ginawa nila? Ang kanilang mga tao, pinagdadala nila sa Europa, sa Amerika para mag-aral. And then pinabalik nila sa Korea, and then they teach their own people. Because knowledge, and in our context today, to be a good mother, to be a good father, hindi yan magiging naturally. Kailangan nilang maturuan. Kailangan magkaroon sila ng magandang edukasyon patungkol sa pagpapamilya o sa anumang aspeto na sinasabi sa atin ng Panginoon. So mga kapatid ko sa Panginoon, this is very important. In a world of many opinions,
It is needful to know what makes a godly mother. At ang ating standard, hindi kung ano-ano sinasabi ng mundo, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po magtatagal si pastor sa akin pong pangangaral. Pero dapat, pag hindi kayo attentive, matagal. Eh, sabi nga nila, pag nag-amen, mabilis matapos. Pero pag palagi naman nag-amen, Brother Ray, gaganahan naman. Tatagal pa din. Number 1, ano ba ang qualities ng isang Christian woman, mother? Loving affection. Look at verse number 4. That they may teach the young woman, because it will not come naturally, to be sober. Not only that, to love their husbands. Upang maturuan ng mga kababaihan, mga nanay, na yung mga kababaihang dalaga, sila ay mahalin nila ang kanilang asawa. Now, tandaan natin, mga kapatid, si pastor, sabi nga ng mga young people, si pastor, pag nasa pulpit, maniwala ka dyan palagi. Pero pag nandyan na yan sa lapag at nagkakwentuhan kayo, marahil pwedeng hindi ka maniwala. May mga pagkakataon na against sa opinion mo, pero kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ito ang standard. Sabi ng Bible, ang mga kababaihan, tuturuan nila ang mga dalagang kababaihan to be affectionate, to love their husband, loving affection. The phrase to love their husband is actually one word in Greek. It means affection, husband loving, philandros. Women are not the only ones starving for affection anymore. Today, more than ever, ang mga kalalakihan, ganun din. And God graciously created woman with a tender heart. Kaya nga, ang mas highlight sa mga kababaihan, according to studies and scriptures, their emotion. They have this tender heart. Women, being more emotionally by nature than men, should find this type of love to be easier to fulfill than men do. Kaya ang mga kalalakihan, inutusan talaga na, kumbaga, love your wives. Mga lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Ang mga pababaihan naman, magpagsabi sa kanilang husband. Why? Because naturally, ang kababaihan, highlights sa kanila ang kanilang emotion, mas madali sa kanila to love their husband. Naturally, yun ang gagawin ng wives, to care for their husband. At ganun din, ituturo din nila yung gantong pagmamahal sa mga nakakabatang kadalagahan. Now, we need to have a balanced perspective here. Hindi lahat ng kababaihan are more emotional than men. So, majority, may I say, and not all men struggle with this expressing love. Both husband and wives are called to love deeply and sacrificially. Kaya, sabi ko kay Brother Jack kagabi, sa mga young people na lalaki, si Deho, sino pa? Ikaw lang naman, young people na lalaki dito, Deho. Si Bryle. Kapag ang isip, pag hindi pa definition ng love mo, ay yung mamatay para sa babae. Kapag ikaw ay nasa in a relationship, ikaw, mga babae, magkakaroon kayo ng boyfriend, girlfriend. Hindi yan para lang for show, para lang merong design. Parang isip ng lalaki ay hindi to the point na mamamatay para sa'yo, maghihiwalay din kayo niyan. 90%. Kasi ang tunay na pagmamahal, sabi ng Biblia, pagmamahal na katulad ni Kristo, He laid down His life for the church. Sa madaling salita, dahil ikaw lang naman ang lalaki dito, Brother Deho, kung hindi mo pa kayang mamatay para sa babaeng yan, huwag ka muna pumasok sa relationship. Ganon din sa mga kababaihan. Ang tanong, kaya mo bang mamatay para sa akin? Oo. Pambihira ka, pagkuha nga ng tubig, tinatamad ka. Tsaka ang tamad-tamad mo, mamamatay ka para sa akin. Now, question, how will being affectionate toward your husband make you a good mother? Why? It will provide security for your children. Pag ang babae, nakikita ng mga anak niya na minamahal ng babae ang kanyang asawang lalaki, magkakaroon ng seguridad sa mga bata, sa kanilang mga anak. They will not live in fear that the marriage is dissolving.
Kumbaga, meron silang security na si mama at papa, mahal nila ang isa't isa. Magkakaroon din, sa bata, mawawala din yung selfishness. Ganito yan. Ang maling thinking na in-inject sa isip natin, sa ating mga Pilipino, makinig kayo maigi, dapat, mas mahal mo ang anak mo kaysa sa asawa mo. That is very unbiblical and that is wrong. Yan ang narinig ko mula bata pa ako hanggang nag-high school ako. Pero hindi yan biblical. Alam niyo ba yun? Kita nyo Genesis chapter 1 pa lang, chapter 2, chapter 3. At iiwan ng lalaki, ang kanyang nanay at tatay, at sasama sa kanyang asawang babae, at sila ay magiging isa. Ibig sabihin, yung parent and children relationship, tsaka yung husband and wife relationship, mas madikit, mas matindi yung bond ng mag-asawa kaysa sa parent-children relationship. Ngayon, kung ang thinking mo, dapat mas mahal mo yung anak mo kaysa sa asawa mo, kaya nagkakaroon ng broken homes. Pastor, yun ang mahirap. Kapag meron tayong konsepto na matagal na nating pininiwalaan, pero pag sinabi ng salita ng Diyos, ang hirap natin tanggapin. Na pag nakita ng anak mo na ikaw ay mahal mo ang iyong asawa na lalaki, kasi ang bata, by nature, self-centered. Lagi gusto nakatuon ang kanilang sa sarili nila. No. The command to love husband comes before children. Sinabi po dito sa Biblia. Bago mama, to love their husband and to love their children. Hindi lang po affectionate per husband, ganun din sa kanilang mga anak. Kayo mga nanay, mahal nyo ba ang mga anak nyo? O mahal nyo ba ang mga anak nyo? O syempre, kaya nga gumigising ng madaling araw para pagluto, tas sasabihin, maalat. Ang anong turo ni pastor? Kapag pinag-pray na, wag na magreklamo. Amen? Kaya wag mo na mag-pray. Wag mo na ipag-pray. Tikman mo na, maalat ma. Okay, pray na tayo. Hindi. Siguro, hindi siguro pagrereklamo, sasabihin mo lang, medyo sa magandang usapan, siguro na sobrahan mo po ng asin. Yan. Kasi ang hirap-hirap magluto, tapos gigisahin lang yung luto mo. Ginisa mo na, gigisahin ka pa. So sa ating mga anak, huwag niyo sasabihin, ang alat ng sabaw, sana asin na lang ang kinain natin. Hindi natin na-appreciate yung effort. Another one. Andyan pa kayo mga kapatid? Verse number 4, loving affection. Mahal nila ang kanilang mga anak. Hindi din ako naniniwala. Walang nanay sa mundo na hindi niya mahal ang kanilang mga anak. Meron. Tingin ka sa mga balita. Kaya nagkaroon nga ng child abuse, child protection. Verse number 5, to be discreet. Another thing, not only loving affection, pero ang qualities ng isang Christian woman, a godly mother, is self-control. Sabi ng Biblia, to be discreet. This means, mga kapatid, to have a saved mind. It is a mind that has been delivered from vanities. Ang hirap ang nanay kapag very materialistic. Kaya nga nung nauso yung online shopping, Shopee, Lazada, ano pa ba yung isa? Temo. Meron pang isa yung puro damit lang. Ano yun? Shein. Diba? Pag materialistic ang nanay, mahirap. Kaya sinasabi, Brother J, huwag kang pipili na ang last name, bill mo ko yun, bill mo ko yan. Alam mo ba yun? Ang last, hindi mo alam. Alam niyo yung bill mo ko yun, bill mo ko yan. Bili mo ko nun, bili mo ko yan. Mahirap ang materialistic. Save from being materialistic, from being obsessed sa mga bagay-bagay.
Kaya nga pag ikaw ay naka-aksidente, ikaw ay nabuntis sa murang edad. Kaya ito stand ko po, no, brother, mga men, ito ang stand ko. Pag ang dalawang young people nagkabuntisan, nung old times, anong ginagawa? Kasal. Maybe you have different opinion. But for me, hindi, wag ikasal. Bakit? Tumingin ka sa studies. Yung mga nagkakabuntisan ng maaga, pag dumating sila ng matured na sila, naghihiwalay din sila. At mas matindi lang din yung result na nangyayari. Kasi totoo lang, magmamahal ka 14 years old, 15 years old, hindi pa talaga love yan. Do you agree with me? Lahat tayo nagkaroon ng puppy love. Bakit mo siya crush? Kasi may relo siya sa kaliwa. Ako, yung una kong crush kasi meron siyang dihilang bag. Tsaka meron siyang pencil case. Bakit mo siya crush? Kasi may pencil case siya eh. Nag-iiba-iba, pero hindi pa talaga yon. Now, kapag ikaw ay naging nanay sa murang edad, mga young people, magiging obsessed ka lang sa mga bagay-bagay na hindi mo natanggap kasi ikaw ay maagang naging nanay. So, kailangan, ang godly mother is the one who thinks before speaks. Merong self-control. Bago mo sabihin, kailangan iniisip muna. Bago mo pagalitan ang iyong anak, dapat iniisip mo muna. Bago mo i-slander ang iyong asawa, dapat iniisip mo muna. So, ang mga young married lang naman dito, actually, hindi na yan, kasi 10 years na kayo, di ba, Brother Rai? Sister PB? 10 years, grabe, no? 10 years, no? Tagal na. Ayan, si Brother Rai, makinig ka kasi kakasal ka na eh. Next year ba? Next year? Oh. Sino pa yung susunod? Si Heart, makinig ka sa akin. Ha? Makinig ka. Wag mong ipapahiya ang asawa mo sa harap ng ibang tao. Amen, mga kalalakihan? Amen, mga kababaihan? Bakit? Kasi yan ay parang lalong-lalo na sa kamag-anak mo o sa kamag-anak niya. Yung mga biro-biruan, okay lang yon. Pero yung talagang pinapahiya mo, hindi maganda yon. Andyan pa kayo? Okay, number 3. Lapit na. 6 to eh. Number 3, purity. Verse number 5, to be discreet and chaste means pure, holy in mind and body. Ang godly mother, ang nanay na may takot sa Diyos, alam niya yung verse na, be ye holy for I am holy na sinabi ng Panginoon. Purity should permit all areas of one's life. Yung ating thoughts, yung ating pananalita, at yung ating deeds, yung ating actions, yung ating mga pananamit. Ngayon, sa mga nanay naman, lahat nakikita na ngayon sa social media. Kaya ingat tayo sa mga pinopost natin. Ako, baka magtatanong kayo, Pastor, ikaw, bakit wala kang pinopost about politics? We can just talk, tayo na lang dalawa. Pero pag mag-post ka sa Facebook, wisdom yung hindi ka magkaroon ng kaaway. So, thankful ako sa mga kapatiran dito. Kayo ba gusto nyo nakikipag-away sa social media? Kapag-away ka sa social media, wala ka pang sinaing. Diba, may labahan ka pa. Ang dami nilang oras. Oh, Brother Donald, may tindahan. Diba, away ka sa social media, tapos pabili, wait lang. Huwag na natin pag-aksayahan. Yung makipag-away tayo sa comment section. Share ng mga verses, mga katotohanan, mga justice, mga ganyan. No problem with that. Pero wag natin aksayahin. Tsaka, next, verse number 5 again, homemaker. Sabi ng Bible, keepers at home. In our time, ang mga kababaihan, maaari na rin magtrabaho. That is okay. As long as naalagaan nila ang kanilang mga anak, hindi nagiging pariwara.
Okay? Si Mrs., ang tagal niya nag-work, 10 years. And then, nabasa ko to, ang ibig sabihin man nito, pastor, bawal magtrabaho ang mga nanay. Hindi naman ganun. Tulad niyan, sabi ko, alagaan mo muna yung mga anak. Then pagdating ng araw, malaki na si Sophia, balik ka na sa trabaho. Bakit? Security din yon kasi para pagdating ng araw, magkakasakit, kahit papano, merong hulog sa mga insurance. Yan, si Sister Jane, diba, nagbo-work. Pero hindi niya naman, pinababayaan mo ba si Chloe, Sister Jane? Hindi naman, di ba? O, hindi naman. As long as hindi mo pinabibayaan ang iyong anak. Keepers at home means you take care of your children. Ako, wala talaga akong patience na naghahanap ng damit ni Sophia at ni Charity. Kaya minsan, pumunta kami sa Maynila, ang sabi niya sa akin, bakit ganyan suot ng anak mo? Eh, wala. Yan yung nasa ibabaw eh. Eh, yun ang suot niya. Wala talaga akong patience. That's not my thing. So, yung mga bagay na hindi natin alam, mga kalalakihan, yung sa asawa nating babae. Sa mga kababaihan, wag nating ipinapaubaya yung mga bagay na alam nating hindi, walang patience yung asawa natin. Kaya, no, mga dalaga, ayusin niyo yung desisyon niyo sa buhay. Hindi porke pogi, yun na. Kasi, tingnan niyo si pastor. Pogi ako dati. Lilipas yan. Brother J, lilipas yan. Maniwala ka. Pag lumaki na tiyan yan, wala na. Kaya sabi ko kay Mrs., lalaki tiyan ko, kasi magda-diet na ako eh. Kasi pag-pray niyo po ako mga kapatid, last Saturday masakit yung dito ko sa gilid. Dito. So nagpa-laboratory na ako. Sana sana dahil malaki lang tiyan ko, dahil mataba lang, magda-diet lang. Sana wala nang iba. Pero wala pa mang result, Sister Jean, magda-diet na talaga ako. Pero masarap kasi yung mga mamamantika, lalo na yung mga atay, saka mga kwek-kwek. Next, second to the last. Andito pa tayo mga kapatid. Goodness. Sabi ng Bible, keepers at home, good. Any goodness we have come from God, so we must go to God to get it. Ang sabi ng Bible, who can find a virtuous woman? For her price is like a rubies. Sa mga kalalakihan naman, ang ipagpe-pray natin, yung babaeng merong takot sa Diyos. Kasi pag may takot sa Panginoon, si Lord ang magiging center ng inyong relasyon. Ganon din sa inyo mga kababaihan. Di bali ng construction worker or kung ano man yung trabaho. Pero kung mayroong takot sa Panginoon, that's what matter most. Aaninin mo yung engineer, pero babaero. Amen? Eh, pastor, at least engineer. Aanunin mo yung doktor, pero wala, minamaltrato ka lang. Wala. Kaya nga hanapin nyo, Christian dapat. Pamaiden ha? Dapat yung may takot sa Panginoon. Di, pastor, gusto ko kasi yung nagyoyosi para astig. Hindi astig yung nagyoyosi. And then last but not the least, submissiveness. Mahirap man basahin para sa inyo mga kababaihan, pero ito ang sabi ng Bible. To be discreet, chaste, keepers at home, good, and obedient. Basahin natin. Sa mga nanay, sabay-sabay natin basahin. Andyan ba, Ate Steph? Yung verse number 5. Kasi gusto kong ibigkas nila eh. Yan. 1, 2, 3, go. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their husband. Ulitin natin ng 2 beses pa. Obedient to their husband. Isa pa. Obedient to their own husbands. Ang ibig sabihin ng obedient, submission. Sa mga pagkakataon na ang desisyon ay mahirap, asawang lalaki ang masusunod. Bakit, pastor? Kasi yun na ang biblical. Eh, paano kung sa tingin ko, hindi best yung desisyon niya? Ang sabi pa rin ng Bible,
submit to their own husband. Obey to their own husband. Kasi yun ang design ng Bible. Kaya ikaw, bilang babae, ipagpe-pray mo na i-lead ni Lord yung iyong asawang lalaki. Halimbawa, someday, sasabihin ni Brother Ryan, Mami, mag-Europe na tayo. O kaya, saan ba yun? Pumunta tayo sa ganyan. Ayaw mo. Siya ang masusunod. Ang submission, hindi sa mga pagkakataon na agree ka. Ayaw mo, gusto mo, leader ang lalaki. Amen, mga kapatid? So, itong mga qualities na to, ito yung ituturo natin sa mga kababaihan, sa mga dalaga. Upang sila ay hindi magkaroon ng pagkakamali. Kasi tignan mo, 90% ng kaligayahan mo nakasalalay kung sino ang pinakasalan mo. O, ulitin ko mga young people, 90% ng kaligayahan mo nakasalalay kung sino ang mapapangasawa mo. Magkamali ka sa isang desisyon na yan, tapos mararanasan mo ang impyerno sa lupa. Meron mga desisyon na hindi dapat tayo magkamali. Una, na ikaw dapat ay magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon. So kung ikaw, wala ka pang pagkakilala kay Lord bilang yung tagapagligtas, aminin mo, Lord, I'm a sinner. Ako ay makasalanan. I cannot save myself. And please come into my life. Si Jesus Christ ang tagapagligtas, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli. And the Bible tells us, I am the way, the truth, and the life. No man cometh, wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng Biblia, tanggapin mo ang daan, ang buhay, ang katotohanan. And that is the Lord Jesus Christ. Hindi ka dapat magkamali dyan. Pag nagkamali ka, you will experience hell in second life. Pangalawa, hindi ka dapat magkamali sa marriage life. Kung sino ang iyong makakasama. Paano natin ito magagawa? Sa tulong ng Panginoon. At tayo mga mothers, we really appreciate you because lahat ng inyong hard work, sa lahat ng inyong mga pagpapagal, sa lahat ng pagsasakripisyo, sa pagkakataon na ikaw, ang mga nanay ay nagiging doktor, di ba? Tagapagtanggol sa lahat ng pagkakataon sa mga anak. And then, hindi man nare-realize ng anak natin yung mga ginagawa natin. Maybe not now, but someday they will appreciate you. They will realize pag sila na ang nandoon. Ang ating goal, ang ating papel ngayon, sundin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Na tayo ay maging mapagmahal, self-control, pure, homemaker, goodness, and submissive. Maging good example tayo upang ang mga kababaihang nakakabata sa atin, maturuan natin sila. So, this morning, tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa mga kapatid na naririto at sa salita ng Diyos. Tayo po ba ay may natutunan? Amen. Let's all stand up and let's pray. Father, great God in heaven, we are